ang akusasyon sa inyo, ang allegation is that ginagawa itong investigasyon para i-downplay, pabulaanan itong laman ng affidavit at palabasin na gawa-gawa lang ang lahat ng ito, paninira lang ito, at merong binabalak nga na destabilisasyon. Can you clarify that? Well, ang sa atin lang po lahat ng anggulo tinitingnan po natin. Pero sabi ko nga po, yung proseso ng investigasyon sinusunod po natin. May nagreklamo, tatanungin natin yung nagreklamo, titingnan yung mga ebidensya ipresinta, at hindi po natin magdadalawang isipan na tawagin yung mga tao po na dapat tawagin kung doon po tayo dinadala ng investigasyon. Okay. And then so far, sir, dito po ang binabanggit nga ng mga posibleng kaso, ha? Hindi ko sinasabing ito nga ang mangyayari. Perjury, kung sisinungaling ka, tama po, cyber libel doon sa mga offended parties, yung civil damages kung meron mang maghahain. Pero ito ba ay maaari mo nang i-connect sa destabilisasyon? Ano ho ang sinasabi po nga ngayon ng ilang mga nagmamasid nga po dito na ito daw po'y concerted effort para pabaksakin ng gobyerno? Kasama po yan sa anggulong tinitingnan. Kaya katunayan, meron pa kami personalidad na ipapatawag din bukas, nasampina na po, si Pastor Efrain Tendero, yung pong nag-witness dyan. Kasi kami pong ibang background check at titingnan po kung ano yung participation, bakit po napasama rito sa pangyayari nito. Yung nagtestigong bishop? Opo. Okay, opo. Yung abogado po na nagnotaryo nito, nagpunta na po sa inyo? Napatawag na po namin at sinabi naman niya na sa Las Piñas siya ang nagnotaryo at dumating naman lahat. Dahil lamang yung sinasabi niya na ang role lang naman niya is alamin na hindi sila pinilit, hindi niya na inalam kung ano yung nilalaman nung affidavit. Sa isang banda, may punto naman sa ganun, pero alam po ninyo, pag binasa mo naman yung affidavit, makikita mo isang malaking akusasyon to that will give interest to the general public na siguro you will exercise more caution na baka kung ako po yung magnonotaryo, papayuhan ko, baka pwedeng mag-issue kayo ng tigi-tigis ang affidavit based on your recollection kasi malalaking allegation po eh. Okay. Pero sabi nga niya, nagnotaryo lang ako. Yun po yung sabi niya. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.